Sometimes nothing seems to be wrong. They hide a light of faith. Sometimes faith got so deep. I can't find the words to pray. Sometimes heartache seems to be much more than I can stand. That's when grace seems to take me by the hand. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need, for everything we face. So remember when it seems to get no one, God gives grace. I remember every day I feel becomes His very own. God knows the weakness of my heart, that I can't make it all alone. For He knows what I can handle, and He never gives me more. When my strength comes to its end, He has more grace in store. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need, for everything we face. So remember when it seems you can't go on, God gives grace. Grace will help you stand when problems seem at all. And grace will pick you up every time you fall. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He can lead for everything we face. Remember when it seems you can't go on, God gives grace. Just remember when it seems you can't go on, God gives grace. Tinuod gyud to. Tinuod gyud na siya nga ang Dios mohatag gyud og grasya. Amen. Mo na nga kita igsoon dili ta magpadala sa atong mga kaluyahon. Do na may mga kaluyahon, do na may mga problema, do na may mga pagsulay, mga kalisdanan, mga usahay at tubangon nato sa atong kinabuhi. Magmalig-on lang gyud ta. Kay di man ta kanang kuanan, di man ta kaning pasagdan sa Ginoo, no? Way adlaw nga di ta niya taga-grasya. So, ginatagaan ta grasya permi. Muna ikaw, liguna imong huna-huna. Ay, imong mind nimo ba? Strong, spiritual, strong spiritual, sharp, sound. Kay ngano man, kung ingon na imong pangunahon na igsoon, makakuan jud ka, makabarog jud ka. Kabarog ka. Pero kung weak ang imong mind nimo is hugaw, imong mind nimo maigala kay
huyang, luya ba, yung nana, di mo mabati ang grasya sa Ginoo. Di mo makita. Pero gitagaan ko grasya sa Ginoo. Pero itong kay weak atong mind nato, madala ta sa itong problema. Madala ta sa itong mga kuha nato. Pagbati nato. Pero gitagaan na kagrasya sa Ginoo. Pero sa iba, matumbag yapon ka, ang uban ba no, mahulog yapon sila, madala yapon sila sa ilang mga problema o sa mga bagyo sa kinabuhi. Tungod kay weak ang ilang mind. The battle is here. And you know what? Ang gubat na diri. Busa ka nang imong mind nimo, ligunon nimo na. Punon nimo nagpulong sa Dios. Meditate the word of God. Search the scripture, study the word. Aron nga ang imong mind nimo healthy. Kung unhealthy imong mind nimo, di nimo mabati ang grasya sa Dios. Pero gitagaan ko grasya sa Ginoo. Yan ang mga taong sige reklamo sa ilang kinabuhi igsoon. Sige sila reklamo pero nahuman nila ang adlaw. Diba? Nakasurvive sila anang adlaw. Pero ga-complain sila because weak ang ilahang mind. Basi ka na ang imong problema. Mo na nga yung ito ang atong kuan nato mind nato. Ato agini siyang kuanan punon sa word of God, inya protektahan nato laban sa mga kuan ba, mga negative nga mga negatibo nga mga butang. Di nato ni dapat pasudlan og anything nga makadaot sa ato ang kinabuhi og makapaluya sa atong spiritual life. No? But you know what? Sa tinuod lang ginatagaan tag grasya sa Dios permi. Di yun na mahurot ang grasya sa Dios. God's grace is always sufficient for us. Every day. Paras karon sa may gatubang nimo karong adlaw. Kita nimong grasya sa Dios. Naabta na lang kagabi. Buhi ka pagihapon. Kabarog ka, nakasimba pa manggani ka karon. Diba? Tungod na sa grasya sa Dios. Mao man nimo ning adlaw igsoon tungod na sa grasya sa Dios. Wala nga katong kanta ninyo sa to, He giveth grace. God gives grace. Muna kay problema, no? Ayaw sige kuan, ayaw sige paminaw ang problema. Na naman ang problema. Ayaw sige paminawa ba? Paminawa, ayaw sige ka ng paminawa di sa pagbati ba? Kaya yung mga problema, makahatag din ng mga kabugaton sa itong kinabuhi. Kaya ayaw, so, instead, you go to the Word of God. Ka. Naman, gitagaan naman kagrasya sa Ginoo. While ikaw nagatubang kang problema, gitagaan ang kagrasya sa Diyos. Ang grasya sa Diyos, advance na permi. Mag-una na sa problema. Dili na maulahi. Mag-una na. Ang problema lang nato, weak ang ato ang mind nato. Amen? Salamat at Linda, na-bless ko na tanaw sa inyo sa imo ba kay mo mga anak kauban ni mga nagkanta. Bisag ang madungog nato katong sa chorus lang. God gives grace. Kusog ito God gives pag abot sa verse na kay maghinay na pud no. Pero pag abot sa chorus katong God gives kaya to ray kusog ba no, di ba? Naibata nga mo labaw gyud ang tingog ba. Di ba? Pero blessing kay na maabot ang adlaw mo dako ni sila. Mga gwapo kay ni mga tingog ning mataan. Amen? Gamit ni sila sa Ginoo. Amo yang people, pangamong mo. Ayaw mo adto kalibutan. Paggamit mo sa Ginoo aron mangamong mo. Pwede ka maka-influensya og uban nga yang people. Pwede kayo. You are the light of the world. Inong duminin nyo na. Okay? Dili ka kuan igsoon kanang worthless. Dili ka purposeless. You have purpose. Jesus said, you are the light of the world. You have influence.
Kung ang uban nga tao nakahatag influence, ikaw pud makahatag po kag influence. Mas makahatag kag influensya. Kaya nga naman, anak ka sa Diyos. You are the light of the world. Di ba ang suga, mao'y mapansin? Pero ngit-ngit tanan, na ba kay mapansin? Wala. Pero pag naay mo siga, gikan sa kangit-ngit, naay makapansin? Tanan makapansin. Giingnan ta ni Kristo, kamo na. Kamo ng suga. Okay? So ayaw i-underestimate, ayaw i-belittle ang imong kaugalingon. You are somebody in Christ. Amen? Hello? Don't let other people despise your youth, but be an example and people will respect you. People will follow you in Christ. Ug ang Ginoo ang mahimaya. Manang tanaw ko ng mga bagag may bata. Pila ka years gikan karon managko ni dili man ni sila magpabilin nga gagmay managko ni. Si Kiana sa una gamay ni nga bata ni. May kayo. Ito nagkanaman na mo kana. Anto na ingon ana na. Di ba? Kita ninyo ang tao mutubo. So karon tuaning ikalat ang spread nato nitong kahayag nato kay daghan tag maimpluwensyahan nga mga tao para sa Ginoo. Amen? Ayaw na mo anang ngita-ngita mo lahi nga simbahan. Ayaw na ana. This is the perfect church for you. Diyos nagbutang sa inyo diri. Diri ka muhayag. Kahayag diri para sa Ginoo. And you will see later mali din ni akong pagbati. Amen? So, muadto ta sa atong mensahe. Dili na ko ni tapuson, tungaon lang nato ni tungod sa oras. Kaya naman ko nanawag gud sa kay Ate Nalinda samtang nagkanta sila. God gives grace. God gives. Sige, so na-take to ang ilang special ba? Sunod, i-download na lang ninyo na daan ng kantahon ninyo. Downloaded to? Palunga, imo ang data. Naka-on to imong data. Okay, sige. Oo. So let's make sure nga wala gyud makadisturbo sa atong pagsimba sa Ginoo, ha? Amen? Oo, siguro nato na sunod. Kay kana trabaho ba po na sa yawa ng mga inana, mo na tawag ana te distraction. Di ba? Ay, nanggugat ta. God gives. Gwapo na with feeling na kay ma'am. Kay to. Di ba? Yawa, bright kining yawa. Maayo kayo. Sige, manindog daw ta. Okay? So, muadto ta sa part 2 sa atong mensahe maigsoon about honoring the Lord. Dili ba gitudloan ta mo sa Word of God last Sunday? All you need in life is you just honor the Lord. If you honor the Lord, He will honor you. Okay, let's go to the verse. 1 Samuel chapter 2 verse 30. 1 Samuel chapter 2 verse 30. Okay pa mo? Okay ra kada son? Ay mo Gerson na ako kay kumuing kog son sila duha mo tan-aw sa ko. Duha man ning son diri no. Okay ra kada son? Pag nagsilan duha nagdoko, pag yun ako okay ra kada sa akong gikon si Gerson. Dapat dili son akong tawag kay Gerson kay kung tawag kog son na si Emerson din na si Gerson dito na ako diri. Tawag ko si Son, Gerson akong tawag pero kay gitawag na ko Son, silang duha mo tan-aw sa kuha.
Dili ka ni aso na ko. Okay, okay ra kada. Okay, sige. Unsa may Jers na lang so tawon ako sa imo suro? Jers? Ha? Ayanin na lang ako kan. Permi na lang mo mag-uban. Ang una na ko tawag, Jer. So mo tawag ko ni Son. Di nabuo ng di ba? Sige, sumato ta sa mensahe so. 1 Samuel chapter 2 verse 13. The Bible says in verse number 30, tanawa, wherefore the Lord God of Israel saith, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. But now the Lord saith, be it far from me, for them that honor me I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed. So ang Ginoo nagingon mga igsoon, sila nga nagpasidungog kanako akong pasidunggan. Ug sila nga nagabiay-biay nako isipon nga diutay og bili. Amen. So less value ka, less valuable ka sa Ginoo. Dili ka kaayo ingon ana ka priority sa Ginoo basta ikaw kuno dili nimo unahon ang Ginoo. Dili nimo siya pasidunggan. If you honor Him, i-honor ka. Pero pag dili, ingon sa Biblia, mga igsoon, ikaw kuno, sa itong text ato, verse 30, ikaw kuno, no, isipon niya nga jutay og bili. Amen? Let's pray. Father God, i-bless ang mensahe, Lord. Speak to our hearts. I pray this in Jesus' name. Magalingkod tang tanan mga igsoon. Nahinumdum ba mo sa Hebrew word sa honor? Honor o glory has the same Hebrew word. Ka-remember mo tong Sunday. Ang Hebrew word sa honor or glory kay kabod. Kabod. Okay? Sama sa kong gingon sa niya, naay bata, ginganlan siya sa iyang mama og ikabod. It has two Hebrew meaning. Ikabod means the glory has departed. Ang kanang kabod diha, glory na. Ang glory o ang word honor has the same Hebrew word, kabod. Okay? So, ang kaning kabod, nagpasabot ni siya valuable, bili, or dakong importansya. So, kung ang Biblia mo ingon siya, honor the Lord, but pasabot, tagaig dako nga importansya ang Dios sa imong kinabuhi. It means mahingala nga in everything, in all things, unahon nimo siya. But pasabot nga kung naa kay mga importante nga bagay sa buhay mo, ang Dios dapat ang labaw kanila. Okay? Mao na mga higala, when God said to us, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. What God meant in that verse is that He wants you to honor Him. Unahon nimo siya. Kay kung unahon nimo siya, ang iyahang glory mag-rest, meaning mag-uban sa imuha. That's why, ang katong mga Kristohanon nga ning honor sa Ginoo, panalanginan sa Ginoo. You know why? Nanong panalanginan sila, mapanalanginan sila. Kay ang iyang presensya kauban sa ila. Because they honor Him. Mao nang gingon ng Ginoo, kung inyo kong pasidunggan tamo. Pero kung dili, gingon mga igala sa Ginoo pod, isipon tamo nga jutay og bili. So, kung di nato unahon ng Ginoo, dili matuman ang iyang ginaingon, and all these things shall be added unto you. Pero pag unahon nato siya sa tanan, pasidunggan nato siya, palabaw nato siya sa tanan, okay? Ang gingon sa Ginoo kay ang opposite man gud anang muingon ang Ginoo sa to nga pag dili nato siya i-honor,
isipon ta niya og jutay og bili, but pasabutan na may gala, dili ta niya i-priority. Mas unahon niyang uban. Mas unahon niya tong uban kaysa sa imo. Kuha niyo? Pero pag unahon nimo siya, gikan sa Ginoo may gala, all these things shall be added unto you. Nganong matuman na kay imong gi-honor ang Ginoo. Kuha niyo? So, pag unahon ninyo siya, na ay ganti, reward, or blessing, moabot sa imuha, ining abot sa panahon. Because what you are doing tonight, okay? Nagtanom ka. Every seed sown, mga igsoon, aduna nay harvest, puhon. Muani ka. So, pasidunggin ninyo permi ang Ginoo igsoon. Ha? Aron ikaw, pasidunggan po niya. Now, ang kaning pagpasidungog sa Ginoo, ako nang gikaingon sa inyo mga igsoon, nga dili lang niingon pagbati. Dili lang ni pagbati. Dili lang ni mo niingon mahingil nga imuha ni siyang bation sa imong kasing-kasing. No, ang honor mga igalaw, when we say honoring God, it is a lifestyle. Meaning, estilo sa kinabuhi. Meaning, kanang adlaw-adlaw nimo, ginapakita nimo sa imong mga lakaw, gawi, sa imong mga lihok, sa imong mga sinultian, sa imong ginabuhat, may gala, nga ang Ginoo napasidungog gid siya, napasidunggan gid siya sa imuhang ginabuhat. Okay, it's not just Sunday morning igsoon, but it's everyday life. That's why gitawag siya lifestyle nimo. Okay? Dapat ginapakita nato nga atong ginapasidunggan ang Ginoo. Daghan bay mga Kristohano mga igala nga Domingo ra sa buntag o adlong Domingo ra mga igala ang panahon nga kanang murag ginapakita nila nga ilang ginapasidunggan ang Ginoo. Pero sa lahi nga mga adlaw wala. Kalibutanon sila. Kung dili daw nimo pasidunggan ang Ginoo sa lahi nga adlaw, wala nimo siya ginapasidunggan may bisag adlawng Domingo. Kay ang tinuod manggod nga batasan nimo kanang dili kanang adlaw sa Domingo. Ang tinuod nimo batasan kanang wala ka sa simbahan. Kung unsa ka sa gawas, mao na nga ikaw. Mao na mga igsoon nga diha sa gawas kay Kristohanon man ta ipakita gyud nato nga naatay kaning kahadlok sa Ginoo. Kay aron mahimong acceptable ang atong pagsimba sa iya inig adlong Domingo. Amen? So, I did not say magsuon nga mga di na lang ta magsimba kaya di man di ay kanang basihanan ang pagsimba nga tawagon ta nga tarong. Well, that is one way also. Pero dili lang kana. Kay what's important, ang ato manggong kinabuhi sa gawas. It's easy sayon ba ipiki ang atong pagkatao kung naata diri sa simbahan. Sayon tabunan ang atong tinuod nga batasan when we are around other people. Di ba? Pag nakasimbahan, pwede. Pag nakadisimbahan, mamalikas ba ka? Asa kasagaran ang tao mamalikas kung wala siya simbahan. Kung nakasimbahan, ipakita ba nimo manigarilyo ka dere? Nganong dili man nimo nabuhaton? Kung nakasimbahan, mag-inom ba ka? Dili. Nganong di man nimo nabuhaton? Kay makita ka sa mga tao. Ang main concern sa Ginoo kanang walay tao nga nagtan-aw o nakakita sa imuha. Buhaton bagyapon nimo ang tama. Magbuhat bagyapon ka unsay angay sa Kristohanon. Kay kung gusto gyud nato mahila masabtan ang kaning pag-honor nato sa Ginoo mao gyud nay buot pasabot ana. Nga dili lang ta Dios nun sa simbahan kundi dili Dios nun pud ta gawas sa simbahan. Kuha ninyo? Kay kani akong isulti sa inyo, kung maayo ang inyong
kinabuhing Kristohanon diya sa gawas. Igsoon, maayo jud kaayo ang atong espiritu tanan pag naata diri adlong Domingo. You know why? Na ay mga uban nga Kristohanon, daot ang ilang espiritu kung magsimba sila. Ma-offend sila, malain sila. It's because lain, ngilad ang ilang kinabuhi gawas sa simbahan. Sa simbahan, murag makita sa mga tao, gina-honor nila ang Diyos. Pero pag naa sa gawas, ilang ginapakita, mga igsoon, ang kinabuhing kalibutanon. Dili ang kinabuhing Diyos nun. Ang gingon sa Ginoo may galing nani, just honor me and I will honor you. You know why? Usahay na iuban nga Kristiyanon mag-wonder sila, nganong wala mangko panalangin ni? And God will answer. Tanawa imong kinabuhi, gawas sa simbahan, tarong ba? Amen? Kaya dapat, pasidunggan nato ang Ginoo bisag wala ta sa simbahan. Bisag nata sa atong balay, o bisag nata maigala sa laing lugar, ginadayig yapon nato ang Ginoo. Ginapataas nato siya. Dili lang diri sa simbahan. Sabtan? Okay, so, how can I honor the Lord? This is the question that we need to answer tonight. Now, quickly mga igsoon. Dili na ako na siya umanon. Maybe because of time, tagaan ta mugduha lang. Okay? Sa 5 na ako kapunto. Tagaan ta mugduha. Okay? Number 1, honor God with your worship. Honor God with your worship. Okay, pasidunggin ninyo ang Diyos sa inyong pagsimba. Okay? John chapter 4 verse 24. Ang gingon sa Bible din ang maigsoon, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him. Tanawa? In spirit and in truth. So, ang atong pagsimba dapat sa espiritu o sa kamatuoran. Mao na maigsoon, paminaw, ang atong ginagamit sa simbahan, Bible. Mostly Bible. Mas taas ang atoang preaching kaysa music. Because, paminaw, kung magsimba ta, wala ta gina-entertain. Ang music, makapa-entertain siya og tao. Ang preaching, makapa-challenge siya sa ato. Ang music, makapa-entertain, pero ang preaching, maoy makapa-transform sa ato. Kaya mo, walay tao na bag-o tungod sa music. Ang mga tao mabag-o sa pulong sa Diyos. And that's exactly what Jesus said. They that worship me must worship me in spirit and in truth. In spirit and in truth, that's the word of God. Amen ba? So I encourage you, honor God, mga igsoon, with your worship. And worship Him faithfully. Ayaw lang pagsimba sa Ginoo may gala kung sayon ang imuhang kahimtang. Ayaw lang pagsimba sa Ginoo kung aduna kay panalangin. Ayaw lang pagsimba sa Ginoo kung wala kay problema. Ha? Ayaw lang pagsimba sa Ginoo may gala kung walay tao nga nakapasakit nimo. Because, after all, kung atong sabton ang pagsimba, dili man kita ang object sa pagsimba, ang Dios man. So, whether si Emerson nakapasakit sa ako, magsimba gyapon ko sa Ginoo, kay dili man siya ang akong giadto sa simbahan, ang Ginoo man. Amen? Yun na. Para sa atong pastor's appreciation ba? Na ako'y giistorya. Ang uban nalain sa ako. Kung tinuod ang Dios ang atong gianhi diri,
dili ka manghigala madala sa gisulti sa pastor kay nasabtan nimo ang imong giani sa simbahan ang Dios dili ang pastor. We're not here for our feelings. Nag-anhi ta diri para sa Ginoo. Because we want to honor Him with our worship. No? So di lang tamutambong mga igsoon kung walay nakapasilo nato, walay nakapasakit nato, wala tay problema, or kung naalan tay panalangin, bisan unsay ang ato ang sitwasyon, magsimba ta ang atong pagsimba permanente. Kay ang Diyos, di man na mo absent. Permanente ang Diyos, and especially pag adlaw sa ting simba, maghulat yun na ang Ginoo sa atoa. Pwede mga tanong, nabay panahon nga naa kay kasabot. Unya, naghulat ka sa iya sa usa ka lugar, unya kato imong kasabot, wala ka sa tawag na, wala ka giadto. Wala ka gisipot. Wala ka gisipot. Nagulat ka. Nakada sa maybe restaurant, nakada sa table, naglingkod ka, nagulat ka sa iya, nagsabot mo alas 8, yun ani mo makita, aning lugara, aning restaurant, nagulat ka. After like 8:30, wag yapon abot. After alas 9, wag yapon abot. Unsay imuhang bation kung makita nimo gi-Indian ka? Unsa tay maabi? Masuko. Unsa tay mama? Masakitan, masuko, masakitan. Unsa pa? Ma-disappointed ka. Do you think igsoon ingon ana pud ang bation sa Ginoo sa ato? Person biha ang Dios. When we say God is a person, it means na siya pagbati sama nato. Kay kaning pagbati nato, kani masuko ta, ma-disappointed, siya ang naghatag ani. Gets? So kung sa inyong bation nga di mo siputon, ingon ana pud ang Ginoo. Imagine, naghulat ang Ginoo sa ato diri adlaw Domingo ug Huwebes. But for some reason wala ta ning anhi. Kay naatay lahi nga gi-priority. Oo. Sa inyo kahanguna-huna, nasuko ang Ginoo sa imo, wala. Mao nang ayaw pagdahom, tagaan ka sa Ginoo. Kinsa bagoy ganahan mo hatag sa imo kung nasuko ang tao sa imo? Pwede mo tanang. Sa diha nga naglagot ka, painitan si Sir, naglagot ka ni GM. Kaya example lang, wa siya ning 2 months ay mayana lang. Naglagot, suko ka ba? Suko yung, nagpabadlong ba? Example lang na ha. Ay pala ko buutan man si GM. Daw ka, niya kalit lang. Suko pa ka ba? No? Init pa kay mong ulo, ga aso-aso pa yung dalunggan, bukal-bukal pa yung muhang pagbati siya pa kanang niya kalit lang ning dool si JM. Ma'am, pwede ko may kwarta, ma? Palit kong t-shirt. Say mo na, ganahan ka muhatag, nga nasuko pa ka saya? Muhatag ka, dili. Bagoy tao nga suko, kaya niya kalit, giduol ka sa tao na kasuka ni mo yan, nangayo si ba, muhatag ka? Bueno, ikaw daw, baby, amo ni Adon, baby. Kuhan ka ni Adon, naglagot ka may ni Adon, ba? Example, suko yung ni Adon. Niya kalit lang ba, mga pila ka minutes, suko pa yung kayo sa iyaham. Namula pa na yung diriwang, mula pa po. Namula pa na diri ni Abi, susakasuko ka, murag train ba nung aso-aso. Wag tingog kay. Niya kalit lang. Ate man ka no? Doon si Adon si ate, pwede ko may kwarta. Palit kong ka-ice cream or milk tea. Mahata ka dili. Di pa nalita na kay kwarta. Na kay kakayan, muhatag sa iya ha. Kay ate ka, na kay kwarta pod, example lang, suko ka sa iya ha, kaya nakikalagutan, pila kami, doon siya manangay kwarta, kaya mupalit siya pagkaon. Ganan ka muhatag dili. O, pamina mo sa question. Karon nasabtan ninyo nga nung
kita often dili tatagaan sa Ginoo. Sa panahon nga kita magampo ta ug mangayo ta siya, dili tatagaan sa Ginoo kay balo mo nga no, nasuko siguro pa ang Ginoo sa atoa. Person biya ang Ginoo. Sabtan ikaw dabi, bisag ikaw kay balo ka ang tao na suko sa imuha. Makader ba ka og kanang pangayo sa iyaha? Suko pa kayong tao sa iba, muduol ka na kay pangayon sa iya, muhatag dili. Ikaw mismo kay balo ka dili katagaan kay balo ka na suko siya sa imuha. Inunana po na mga igsoon sa atong pag-ampo pod. Kung kita kay balo taga disobey ta sa Ginoo sa pagsimba, wa ta nagsimba sa iya. Unya pagka Lunes, ning luhod ta nangayo ta sa Ginoo, Lord, wa nagyud mi pangkuan Lord, kinahanglan gid mi kwarta Lord. Ikaw mismo kay balo ka dili ka tagaan sa Ginoo kay ngano man nasuko ang Ginoo sa imuha. Ngano man wa nimo siya gi-honor. Masabtan? Basta dili nato i-honor ang Ginoo, paminaw. Gingon sa Biblia, isipon ta niya nga jutay og bili. Dili kay less priority ta sa Ginoo. Dili ta unahon niya. Amen? Ikaduha, ug ang katapusan. Naman ko'y 5 ka punto. Ang ikaduha natong punto is mo ni siya. Number 1, puro ni W igsoon. Number 1, honor God with your worship. Ikaduha, honor God with your wealth. Ikatulo, honor God with your walk. Ikaapat, honor God with your witness. Ikalima, honor God with your will. Ikaduha, okay ba ta? Sige. Tagay ko ninyo 15 minutes ha. 15 minutes. Okay, 15 minutes. Sige. Kay dugay man po muna abot ko. No? Yan, daghang ta mga intermission, di ba, no? Yun na. So, tanawa. Number 1, honor God with your worship. Ikaduha, honor God with your wealth. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong bahandi. Now, basahon na to ang Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga igsoon, Proverbs chapter 3, verse 9 ug 10. The Bible says, okay, yung nanay giyon sa pulong sa Ginoo. Nabot na mo? Okay, giyon sa Ginoo, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong kabtangan ug pinaagi sa unang mga bunga sa tanan nimong abot. Sa ingon ang imong mga kamalig mapuno sa kadagaya ug ang imong mga pug-anan musugwak sa bag-ong bino. Ang kaning versikulo 10 resulta na ni sa imuhang gibuhat sa bersikulo 9. So kung buhaton nimo ning bersikulo 9, ang resulta kuno mga igsoon kay ang imong kamalig mapuno sa kadagaya ug ang imong mga pug-anan musugwak sa bag-ong bino. Buto sabot mag-agas-agas ba ang panalangin diya sa imong kinabuhi. Amen? Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong bahandi. Higala mo na mahigala nga sa ato ang kani siya nagrefer ni siya sa ato ang pagbalik sa Ginoo sa tithes. Importante gyud unaha ang Ginoo. Pag naa kay madawat bisag unsa magamay man o madako, unaha pagbalik ang ikanapulo sa Ginoo because diha ma-honor ang Ginoo. Amen? Dili pwede mga igsoon nga ato ang ipaulahi. Unsa ang dapat unahon nato. Kay kung atong ipaulahi, unsa ang dapat unahon nato, wala nay panalangin diha. Kay tanawa, ma-honor ang Ginoo pag unahon nato siya. Mao na ang akong itambag sa inyo mga igala. Sa adlaw nga ikaw makadawat sa imuhang allowance, sweldo, income, or halin, kung na kay gibaligya ba,
Unya nahalinan ka, ang pinakauna nga dapat buhaton gyud nato atuang i-secure ang tithes sa Ginoo una aron dili nato mahilabtan. You know, there's a reason for that. Kay practically speaking, ang Dios kay balog gyud siya maigala kung atong ipaulahi ang tithes, ang ending ana mga igsoon dili ta mag-tithe. You know why? Bright ang Diyos. Kay balo ang Ginoo, natay mga needs. Natay mga emergencies. Natay mga kinahanglan bayaran. Natay mga kinahanglan paliton. Nay kinahanglan maigala nga ato ang gamiton sa kwarta. So kung atong ipaulahi mga igala ang ato ang tithes mga igsoon, there's a possibility dili ka mag-tithe sa Ginoo. Ug diha dili malipay ang Ginoo pag ang atong ihatag sa iya leftover na lang. Nabilin. Let's read kadali Malachi chapter 1 verse number 6. Tiwason lang nato niha. Malachi chapter 1 tanawan ninyo. Malachi chapter 1 dili chapter 3, chapter 1. Gingon din sa pulong sa Dios, Malachi chapter 1 in verse number 6. Nabot mo? Say amen. Okay, gingon sa Biblia, a son honoreth his father, and a servant his master. Ang Ginoo nagingon, if then I be a father, where is mine honor? Kung ako amahan, hain man ang akong pasidungog. And if I be a master, where is my fear? Asang akong pagtahod? Asang pagtahod ninyo sa ako, saith the Lord of hosts unto you. O priests that despise my name. And ye say, wherein have we despised thy name? Kunya ang Ginoo may galan ning tubag. Gingunaanin ninyo, pagpasipala ang akong pangalan. Kamo naghalad sa nahugawan nga tinapay ibabaw sa akong halaran. Ug kamo nagingon, diin kami nakahugaw kanimo. Sa ingon ni ana kamo nagingon ang lamesa sa Ginoo talamayon. Bersikulo 8. Kung kamo maghalad og buta nga sakripisyo, dili ba kani dautan? O kung kamo maghalad og bakol, meaning lame, no? Or kanang masakiton, bakol ug masakiton, dili ba kini dautan? Gingon sa Ginoo, ihalad kini ngadto sa imong gobernador. Mahimuot ba siya sa imo? O mudawat ba siya sa imong pagkatawo? Nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Let's jump to verse number 11. Sa gingon sa Ginoo, continue. Kay gikan sa pagsidlak sa adlaw bisan ngadto sa pagsalop sa ingon, ang ako ngalan mahimong dako diha sa mga hintil. So ang pangalan kuno sa Dios may gala dako kuno. Unya gingon may gala sa Ginoo, okay? And in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering. Ang gusto sa Ginoo may gala kanang pure offering. Pure means whole. Meaning to say may gala, sawa pa nimo gamita ang kwarta, imuhang giuna ang iyaha. Ang tawag ana may gala kanang unahon nimo ang sa Ginoo, that is called pure offering. Pagsalin na lang o katapusan, dili na pure. Ang tawag ana leftover. Ang rason na suko ang Ginoo aning mga katawhan niya. O katong mga pari nga naghalad sa iya, kay katong mga pari po, ding dawat sila atong mga gipanghatag sa mga Hudyo nga mga bakol, mga masakiton, mga lame, nga na ba? Mga buta. Those are leftover sacrifice. Unya ang Ginoo mga igala, wa nalipay. Nagyo na Ginoo sa ila, ihatag daw na kanang mga hayop sa inyong gobernador, malipay sila sa inyo. Malipay sila sa inyo. Unya ako Ginoo ninyo. Tagaan ko niyo ingon ana, malipay ko. Giinan sila sa Ginoo may gala. My name is great in the Gentiles. Unya ingon ani ang inyong ihatag sa ako.
I want a pure offering. Pure offering mga higala, but pasabutan ng mga igsoon, nga whole siya. Sa wa pa ninyo gamita ang inyong kwarta, giuna ninyo siya. Sabtan? Let's continue. Verse number, asa na? Verse number 12. But ye have profaned it. Pero kamo pasipala ni ini. In that ye say, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat, is contemptible. Verse 13. Kamo miingon usab, tanawa, pagkakapuy ni ini. O kamo mihingos ni ini, nagaingon ang Ginoo sa mga panon, tanawa, unsa ilang gidala o gihatag sa Ginoo. O kamo midala ni anang mga gikunis-kunis, kanang mga bakol, mga masakiton, sa ingon kamo midala usa ka halad, mudawat bagayod ako niini gikan sa inyong kamot, nagaingon ang Ginoo. 14. Apan pagatunglohon ang mangingilad. Namo kay mga tao moingon sila, mao ni ang ako ang tithes. Mao ni ang best nako nga ihatag para sa Ginoo. Where in fact God knows, and because He sees, dili ka na ang imong tithe mga higala. Nangilad ka. Amen. Unya ang gingon sa Ginoo, I will curse you. Tanawa, ang gingon sa Biblia. Apan pagatunglohon ang mangingilad nga may usa ka laki diha sa iyang panon, og nagapanumpa og nagasakripisyo ngadto sa Ginoo usa kadunot nga butang. Kay ako usa ka dakong hari, nagaingon ang Ginoo sa mga panon, ug ang akong ngalan makahadlok diha sa mga pagano. Igsoon mao ni akong advice sa inyong tanan. Paminaw mo. Every time makadawat mo og anything, when I say anything, allowance, sweldo, halin sa inyong negosyo, una ka negosyo, okay? Or halin, gikan sa imuhang gibaligya, paminaw. Ang pinakauna nga buhaton nato, apil ko, nato, i-secure una ang tithe sa Ginoo. Amen. Kay kung dili unahon nimo pagpadaplin ang tithe, dili na first fruit, dili na best, leftover na igsoon. Ug dili ganahan ang Ginoo nga imuha siyang himuong katapusan, unahon nimo ang uban o unahon nimo ang imong gusto. You know what? Unsay buhaton sa Ginoo ani nila, unsay gibuhat sa Ginoo ani nila nga wala nila gihatag ang ilahang tithe sa Ginoo. Tanawa ang chapter 2 verse 2. Sumpay lang man eh. Tanawa sa bersikulo 2. Chapter 2 verse 2. Nana mo diha? Nana mo diha? Okay, the Bible says, if ye will not hear, kung dili kuno ka maminaw, nabi mga uban di maminaw. Hello? And if ye will not lay it to heart, kung di mo ni ibutang sa imong kasing-kasing, paminaw. The Bible says, and balik ko na ko, if ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the Lord of hosts. Kung sa igingon sa Ginoo, I will even send a what? A what? A what? Kinsay magpadala og curse? Ang Dios. God said, kung dili ko ninyo pasidunggan gikan sa inyong mga abot o sa inyong kita o sa inyong halin o sa inyong income, inyong salary, God said, I will even send a curse to you. Tanawa, klaro. I will even send a curse upon you and I will, unsay sunod? Hello? Nalain mo ani, wala? Nalain mo ani, wala? Pulong sa Diyos ni. Ang Diyos ang nagsultian igsoon. God said, I will curse your blessings. Paminaw mo igsoon para
malikayan nato ang tunglo sa Ginoo. And I don't want God to curse us. Hello? Para malikayan man nato ang tunglo sa Ginoo o para dili niya itunglo ang atong panalangin nga nadawat. Sabi niyo, kanang sweldo ninyo, panalangin man na. Kanang halin ninyo, panalangin man na. Kanang income ninyo, panalangin man na. Pero ayaw tuguti nga kanang panalangin gihatag sa Ginoo sa inyo, himuon niyang tunglo. Because God said, I will curse your blessings. Kano saan ni siya buhaton sa Ginoo? Buhaton ni siya sa Ginoo pag dili ta mag-tithe sa Ginoo. Hello. Mo na mga igsoon, in everything, paminaw mo mga young people, in everything, pag naa kay madawat, unaha gyud ninyo ang tithe. Ako, kami ni ma'am, kana permi ang among ginabuhat. Dili na mo ipaulahi ang tithe because we knew ang tithe iya sa Diyos. Balaan man na. Sagrado na. Mao na ang dapat mga igsoon, ibalik nato sa Ginoo. Amen. Amen. Malakay chapter 3 verse 8. Let's continue. So nagbasa ta chapter 1, nalain ang Ginoo aning mga katawhan niya kay ang ilang gihatag sa iyaha mga leftover. Wa nila gihatag ang best. In other words, wa sila ga-tithe. Kay ang context aning mga higala Malakay chapter 1, chapter 2, chapter 3, tithes kay ning gawas naman ni sa baba sa Ginoo pagka chapter 3. Nga kaning mga gipanghatag sa mga Hudyo sa iyaha, mga nahibilin na lang, sobra ba? So ang Ginoo napungot, na disappoint. So ang Ginoo nagsulti, tunglohon ako na inyong panalangin. And then God said even in chapter 3 verse number 8. Tanawan ninyo. Narabata? The Bible says, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? Nara, giingon ang Ginoo, in tithes and offerings. And God said, ye are cursed with a curse. Tanawa, paminaw, bisag unsa kadako ang atong panalangin, pag dili ta mag-tithe sa Ginoo, tunglohon niya na igsoon ang panalangin. Amen? Hello? Na mga tao, di ganahan maminaw ani. Pero bisag di ta ganahan maminaw ni, maglikay ta ani mga higala, hala, walaon nato ni mga igsoon, pero di gyud mausab ang pulong sa Dios. You cannot escape the judgment of God. Importante mga igsoon, tumano na lang nato kaysa masinati nato ang tunglo sa Ginoo because we disobey His command. Amen? Tanawa, verse 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Verse 10, God said, kaniyang mando sa Ginoo, bring ye all the tithes into the storehouse. Unsa man ning storehouse? Sa atong panahon karon, church. Amen. Kisa nagsulti ani? Ang Dios. Unsay gingon sa Ginoo? Dalha ang tanang mga ikanapulo ngadto sa balay tipiganan. Aron adunay pagkaon ang akong balay. Ug ingon sa Ginoo, ug sulayi ako karon pinaagi niini, nagaingon ng Ginoo sa mga panon. Kung ako dili ba moabli kaninyo sa mga bintana sa langit, ug mubobo kaninyo og usa ka panalangin nga wala na unyay lawak nga igo sa pagdawat ninyo. Paminaw. If you honor God with your tithes, God will keep His promise. I-bless ka niya. Kaya ang gingon sa Ginoo, if you honor me, I will honor you. Pag unahon ko ninyo, unahon ta mo. Pero pag dili gani, paminaw, ma-curse ta. Amen? Kung inyo ang pasidunggan ng Ginoo sa inyong tithes, mga higala, paminaw, God will rebuke the devourer. Tanawan, verse number 11. Unsa man ning devourer? Mao ni sila'y mo kuha sa tanan nga inyong nadawat. Hello? Tanawa, verse number 11. And I will rebuke the devourer for your sakes.
and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Amen. Do you want God to protect your financial life? Hello? Then don't rob him with his tithe. Igsoon, ayaw ninyo ipaulahi ang tithe sa Ginoo. Bisan pa, paminaw, nayuban nga mga Kristiyano na sila may nga intention. Muhatag sila sa project, muhatag sila sa pamilya sa pastor, pero ang tithe, dili nila may gala, ibalik sa Ginoo. Nagyapoy itong luna. Because you are robbing God. Amen. It's okay mga igsoon, maghatag ta sa atong project, maghatag ta sa pastor, magtabang ta sa uban nga mga Kristohanon. Pwede nimo siya isabay ang imong tithe ug ang imuhang donation, pero dili pwede may gala unahon nimo ang imong donation unya ipaulahin nimo ang imong tithe. That's robbing God. Way panalangin gyapon ana. Nga naman ang tithe iya sa Dios. Dapat nimo na ibalik siya tungod kay maunay dalan nga mapasidunggan siya. Mo na bisag unsa kagamay, unsa kadako ang imong kita, unahan ninyo pagbalik ang tithe sa Ginoo. Otherwise, matunglo ka ug ang imong pamilya. Matingala ka, dali mahurot ang imong kwarta. Matingala ka na ay mga delays. Matingala ka na ay mga babag. Matingala ka walay kalinaw, walay kalipay. Daghag naay gubot, na ay panalangin pero gubot. Hello. Because curse na sa Ginoo. Amen. Amen. That's the word of God. So, how can we honor God? Honor God with your worship and honor God with your wealth. Higala, bisag unsa, kadako o kagamay, ang nadawat nimo sa Dios, ayaw pangawat sa Ginoo. Ayaw i-control ang tithe sa Ginoo. Ayaw siya ibutang sa imong kamot ug ikaw ang magbuot. Dapat nimo na i-surrender sa Dios sa iyahang simbahan. Kay dili na imuha. Nasabtan ba? If you do that, panalanginan ka. Kung di nimo na buhaton, matunglo ka ug ang imong pamilya. That's His word. Gikan na sa iya, di na gikan sa kuha. Gibasa na to kaganina. Kinsa di sa inyo, gusto nimo tunglohon ang imong panalangin. Gusto nimo, kinsa di sa inyo, gusto nimo ang panalangin nimo magpabilin nga panalangin. Ang uban. Ang uban. Hello. Don't rob God. Honor Him with your wealth. Amen ba? Ito ko atong mga ulo, ipiyong atong mga mata.